Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Sa araw na ito, babasagin natin ang katahimikan tungkol sa mainit-init na issue sa Senado! Ang posibleng palitan sa Senate Presidency. At ang sorpresa, si Senadora Amy Marcos raw ang isa sa mga ini-endorso ng ilang kapwa senador. Pero teka, gusto ba niya talaga o bahagi lang ito ng mas malalim na galawan sa loob ng Senado? Tara, dissect natin yan! Ayon sa opisyal na pahayag nga raw ni Senator Amy Marcos sa kanyang verified Facebook page, some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. Aba, seryosong usapan na ito. Hindi lang chismis sa hallway ng Senado, kundi proposal umano mula sa mga kapwa senador. Ibig sabihin may galawan na sa likod ng mga kamera. Pero teka lang, sabi niya, approach lang siya. Ibig bang sabihin, hindi pa siya kumbinsido? May sense of hesitation ba? Ayon kasi sa ilang ulat at mga bulong-pulungan, ilang pangalan ang lumulutang. Si Senator Chis Escudero nga raw na gusto raw manatili pa sa posisyon. At si Senator Tito Soto naman raw na nagsasabing interesado raw siya. Pero may mga nagsusulong rin naman umano kay Kongresista Marcoleta. Pero ito ang matindi. May grupo raw ng mga senador mula sa Duterte Bloc plus ang mga miyembro ng Nationalista Party na maaaring bumuo ng majority. Mga pangalan tulad ni Alan Peter Cayetano, Mark Villar, Cynthia Villar at syempre ang Duterte Aligned Senators. Kung totoo raw ito, konti na lang at may majority na sila. Kailangan lang nila ng 4 para maging 13 votes, sapat para makapili ng bagong Senate President. Bakit nga ba si Senator Amy Marcos? Una, may pangalan raw kasi. Pangalawa, kapatid pa ng Pangulo. Pangatlo, hindi may kakailang may rapport siya sa parehong Marcos at Duterte camps. Pero ang tanong, tiwala ba ang Duterte Bloc sa kanya? At kung oo, handa ba siyang tanggapin ito? Baka naman trial balloon lang ito. Tinitingnan kung anong magiging reaksyon ng publiko at ng mga kasamahan sa Senado bago siya magdesisyon. Kung papansinin natin, tila gumagalaw na ang Duterte Bloc sa Senado. Hindi ito sabay-sabay pero may pattern raw. May mga critical umano sa administrasyon ni PBBM. May mga hindi umano boto sa economic team. At ngayon, posibleng pumubuo na ng pwersa para nga raw magpalit ng liderato. Ang tanong ngayon, ito ba ay hakbang para makuha ang Senado bilang baluarte? Kung hawak mo kasi nga raw ang Senado, may leverage ka sa investigasyon, budget deliberations, at national narrative. Kapansin-pansin na walang reaksyon mula sa palasyo. Tahimik, walang kumpirmasyon, walang pagtutol. Strategic silence nga ba ito tulad ng ginagawa nga raw ni VP Sara sa ibang issue? O baka may hiwalay na plano ang Marcos camp kung sino ang gusto nilang Senate President? May bulong-bulungan rin na baka mas gusto nila si Senator Joel Villanueva o si Senator Zubiri ulit kung maibabalik. Pero ngayon, tila hawak ng oposisyon at Duterte allies ang momentum. Mga katinig ng bayan, ang politika talaga parang chess. Bawat galaw, may inaabang ang reaksyon. Si Senator Amy Marcos, kahit simpleng pahayag lang ang inilabas, mukhang naging sentro na ng bagong yugto ng Senate power struggle. Ang tanong, tatanggapin ba niya ang hamon o bahagi lang siya ng mas malaking estratehiya para iluklok ang isang kakampi ng oposisyon? Ano sa tingin ninyo mga katinig ng bayan? Tactical move ba ito
gusto ba talaga ni Aimee maging Senate President? At kung oo, makakabuo ba sila ng majority? Kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Aimee being pushed to be Senate President